Itong pagiging state witness ni dating DPWH Undersecretary Bernardo hindi maapektuhan kasunod ng pagtistigo naman sa Sandigan Bayan. Ayon yan sa paliwanag ng Department of Justice. Yan at kabuuan ng balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Binigyan linaw ng Department of Justice na hindi maapektuhan ang pagiging state witness ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo kasunod ng pagharap nito sa isang pagdinig sa Sandigan Bayan. Ayon kay Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, ang pahayag nito nakatanggap umano ng balato mula kay former Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay walang agaran o direktang epekto sa status ito sa Witness Protection Program. Git niya, nakabase lamang sa may sinusumiteng affidavits o salaysay ang mapagbabago sa kanilang admission sa naturang programa. Kung kaya't anuman ang maging pahayag ni State Witness Roberto Bernardo o ng ninuman na nasa ilalim ng Witness Protection Program ay ikukonsidera sa oras na formal na isumite sa tanggapan. Well, the WPP po, the Witness Protection Program, only adjudges a state witnesses' statements based on what they've submitted before the WPP. So unless these statements stated by any individual, in this case Yusek Bernardo, were submitted and put forth before the handling prosecutors, investigators with the WPP, hindi po siya po pwede makonsider. So, ang tanong po doon, yung statements po ba na yun were also submitted via affidavit or verbally to the WPP investigators? Dagdag pa niya, ang mga pagdinig ng preliminary investigation o proseso ng programa ay limitado sa kung anong mga inihain o nakakalap na salaysay sa kaso. Ito lamang raw ang maaaring tignan ng opisyal o may hawak sa naturang reklamo laban sa ilang mga individual na sasangkot sa manumalang flood control projects. That's correct. Each preliminary investigation proceeding, each WPP state witness proceeding is confined to the evidence submitted to these particular proceedings. So kung ano lang po na isumite sa mga handling officers or prosecutors in these proceedings, yun lang po ang pwede nilang tingnan. Nilinaw din ng tagapagsalita na ang aplikasyon upang maging state witness ay saklaw o para sa partikular na mga proyekto o sitwasyon lamang. Kung kaya't hindi anya makakapekto ang salaysay ni Bernardo sa ibang korte, lalo pat ito'y labas sa proceedings na Witness Protection Program. Okay. Again, ang statements po kasi ng isang individual applying for state witness only covers particular projects, only covers particular situations indicated in the memorandum of agreement that they executed with the WPP involving or contained in the affidavit they submitted before the WPP. So again, hindi po siya affected. Wala pong crossover, if you may, yung nangyayari dito. Alright? Now, of course, ang tanong dyan is, how will, kung totoo man yun, yung statements sa in one proceeding, how it affect the other? Well, you have to ask, may inconsistency ba? Diba? Are they inconsistent with each other? Because if it's not, then it's not worth looking into kung talagang maapat pa kanya. Kaugnay ang paglilinaw ng Department of Justice matapos tumestigo sa Sandigan Bayan si Roberto Bernardo at amining na nabigyan umano siya ni former Representative Zaldico ng 130 million pesos bilang balato kaugnay sa mga proyekto ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.